Siya naman ay isinuot na ang tactical bulletproof vest at black mask. Isinuksok niya sa bawat bulsa ng vest ang mga magasin ng baril niya. May dalawa siyang handgun sa hip holsters at may dalawang long gun na nakasabit sa magkabilang balikat niya. Nang humarap siya sa mga kaibigan, ay ganoon na rin ang ayos ng mga ito. Si Jaden ay nakahanda na rin. May nakasukbit na itim na bag sa likod nito. Naglalaman iyon ng mga gamit nito. Sniper rifle, rifle stand, handguns at mga magasin ng mga armas nito. Habang si Caden naman ay nasa loob na ng sasakyan at naka-on na lahat ng equipments nito. Caden is the one who keeps them alive. Dahil kung wala ito ay baka isang maling galaw lang nila ay wala na sila. Sa itaas dadaan si Jaden. Kailangan nitong makapasok sa kisame ng mall at makapwesto sa tamang posisyon sa gitna niyon. Bakit ang hirap ng trabaho ko? Tangina, ang bigat ng bag na ito tapos pinapaakyat niyo ako sa itaas ng building? Reklamo nito sa kanila. Nang tumingin sila sa pwesto nito ay nagsisimula na itong umakyat sa building. Na-i-release na nito ang grapple gun at gamit na nito iyon para makaakyat doon. Ikaw kasi ang the best sniper ay. Huwag ka nang magreklamo. Matamis na sambit ni Jazz. Huwag mo akong bolahin, Kraft. Kapag nahulog ako rito, kakasuhan kita, maktol nito. I'll arrange your funeral for you, don't worry. Nakangising ani ni Jazz na ikinatawa nilang lahat. Activated ang tracker ni Jaden, kaya naka-appear ang location nito sa isa sa mga monitor ni Caden. At ito naman ang nag-i-instruct sa kapatid kung saan dadaan upang tahimik na makapwesto si Jay. Ay, on position, anito. Well, move now, ani Kurt. At sumunod na sila ni Jazz dito. Sa basement parking sila magsisimula. Hindi sila pwedeng ma-report sa media, kaya sa kabilang bahagi ng gusali sila dumaan. You have 2 men incoming, ani kay. Nasulyapan niya ang dalawang armadong lalaki at may hawak ang mga itong tig-isang long gun. Nagtago naman sila sa likod ng mga sasakyan at hinintay na makalampas sa kanila ang dalawang lalaki. Nang makalampas ang dalawa ay saka sila sumugod ni Kurt. He choked the man using his long gun. Hinigpitan niya ang pagsakal dito hanggang sa mawalan ito ng hininga at bumagsak. Napabagsak na rin ni Kurt ang isa pa kaya nagtuloy sila sa paglalakad. They have to be discreet with their movements. Hindi pwedeng makuha kaagad nila ang atensyon ng kalaban dahil may mga sibilyan sa loob ng mall. Wala nang bantay hanggang sa makarating sila sa emergency exit. Ilan ang bantay sa 2nd at 3rd floor? They are moving, 6 na magkakahiwalay sa 2nd floor at 8 sa 3rd floor. Take the 2nd floor, King. You'll go with me, Kraft. Napasimangot ito sa sinabi ni Kurt, ngunit sumunod naman din ito agad sa lalaki. Tell me when it's safe to sneak in light. Copy. Nahinto siya sa pinto ng emergency exit sa 2nd floor at kinabitan ng silencer ang dalawang handgun habang hinihintay ang signal ni Kay. Clear for King. Medyo malayo na sila sa exit. Anito, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Alerto siya at nakaporma rin ang kanyang kamay sa pagbaril. He silently crept inside the mall. Buhay lahat ng ilaw at aircon doon. He moved forward. Doon niya nakita ang mga nagkalat na gamit sa mga shop doon. Basag din ang ibang mga kagamitan at parang mga batang naglalaro lang ang mga lalaking armado na nagbabantay sa floor na iyon. Parang nasa isang malaking free shopping spree pa ang mga ito dahil kanya-kanya lang nang kuha sa mga display doon. Nakita niyang may isang lalaki ang kumakain ng paninda sa isang stall malapit lang sa pwesto niya. Nakatalikod ito kaya dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pwesto nito. At nang makalapit dito ay tinutukan niya ito ng baril sa sentido. Masarap ba? Tanong niya. Ngunit hindi na niya ito hinayaang makasagot dahil ipinutok na niya ang baril. Sinalo niya ang pagbagsak nito para hindi iyon lumikha ng ingay at hinila ito papunta sa likod ng stall upang hindi makita ng mga kalaban. Mahirap kapag natunugan sila. Kinuha rin niya ang sariling cellphone at kinuhanan ng litrato ang lalaki at ipinasa iyon kay Caden. Run a facial recognition and this one light. Tell me the details para malaman natin kung sino sila. On it. Matapos iyon ay humanap siya ng sunod na target. 2 lalaki na pumipili ng damit sa isang kilalang clothing line. Tumakbo siya papunta doon at nagkubli sa maliit na candy stall sa tapat ng shop na iyon.
Luminga siya sa paligid at siniguradong walang makakakita bago niya pinaputukan ang dalawang lalaki. Sapul sa batok ang mga ito. Lumikha ng kaunting ingay ang pagbagsak ng dalawa, kaya naalerto siya kung may mga lalapit na kasamahan ang mga ito. Bakit ka ba nakakialam, ha? Impit na bulong ni Jazz. The man was choking you, hindi kita tutulungan? Gigil din na sagot ni Kurt. I almost had him kung hindi ka lang nakialam. He sighed. Hindi na yata magkakasundo ang dalawang iyon kailanman. Kumaway siya sa nadaan ng CCTV camera na ikinatawa ni Kaden. Hat mo po, biro nito. Nasa kabilang parte ng second floor ang iba pa. Ibig sabihin ay 3 pa ang naroon. Ngunit ilang shop na ang napuntahan niya ay hindi pa rin niya makita ang mga iyon. Light, nasaan na sila? Starbucks, to your left, King. Ilan? 3. Copy. Binilisan niya ang lakad patungo sa Starbucks at namataang nagkakape ang dalawa sa isang mesa. Samantalang ang isa ay nasa counter. Nakatalikod ito at nagbiblend ng kape. He aimed his gun and fired at 2 men. Dumiretso siya sa may counter at tumikhim. Ano? Gulat na sambit ng lalaki. Napalingon ito sa dalawang kasama na nakalugmok na sa sahig. Ang tatakaw niyong mga gago kayo. Aniya bago sinuntok ito sa ilong. Oy, di kami kumakain ha, paliwanag ni Kaden. Not you, kunot noong sagot niya rito. Di rin kami ha, huwag kang judgmental, sagot naman ni Jazz. Nalito yata ang lalaki sa harap niya kaya sinuntok niya ulit ito sa ilong at muli itong napapaatras. Nang makabawi ito ay saka lang ito pumorma sa pagsuntok. Nagpaulan ito ng suntok na mabilis niyang naiiwasan. Gumanti siya ng suntok sa panga at mabilis na umakyat sa counter table upang bigyan ng malakas na sipa ang nakayakong ulo nito. And crack, napalugmok na ito sa sahig. Second floor, clear. Cleared na rin dito. Anong situation sa first floor ay? Maraming bantay sa mga sibilyan. Kaunti lang ang gumagala sa paligid, anito. Let's meet there, Jazz, Kurt. I'm at the south wing, aniya sa dalawa. Chapter 19. Sumakay lang siya sa escalator at pinapuputukan ang mga lalaking makikita niya. Walang naging ingay iyon kaya kampante siyang nakatayo habang bumababa ang escalator. Mabilis siyang kumubli sa loob ng isang restaurant nang makababa siya mula sa escalator at nilagyan ng bagong magasin ang baril. Clear na sa daraanan mo, King. 2 men incoming, 9 o'clock, Jazz and Kurt. Mula sa kinaroroonan ni Clyde ay dinig niya ang iyak ng mga babaeng na hostage ng mga terorista. May mga nagmamakaawa na palabasin na sila. Ang mga lalaki naman ay sumisigaw at nagbabanta na babarin sila kapag hindi tumahimik. Guys, they are a drug syndicate. Sila rin ang responsable sa shootout sa isang mall sa Pasig last year. Hindi sila nahuli dahil walang nakapasok doon na mga pulis. All the hostages before were killed, pahayag ni Kai. Let's make sure all the civilians will get outside safely. Jazz, escort all the hostages in a safe place when you get the chance, ani Kurt. We have an exit nearby. May mga pulis na nagbabantay doon. You can hand them over to them, ani Captain Corpus. Ay, get ready to shoot. May mga malalapit ba sa hostage? They are 1 meter away from the hostages, sagot ni Jay. Each shot takes 30 seconds and another 30 seconds before I can shoot another person, paliwanag nito. Okay, let's shoot at once. Wait for my signal. I shoot as many as you can. Make sure to shoot every man near the hostages. Copy. Dahan-dahang naglakad si Clyde patungo sa gitnang parte ng mall. Ilang metro na lang ang layo nila nang magsalita si Kurt. Now! Iyon lang at nagsimula na silang magpaputok. Nagsigawan ang mga hostage at malakas na nagmura ang mga sindikato. 5 na ang napabagsak niya. Nahagip din ng mga mata niya sina Kurt at Jazz na nagpapaputok habang tumatakbo palapit sa mga hostage. Kurt is covering Jazz, si Jaden naman ay tuloy lang din sa pag-target sa mga lalaking malapit sa mga sibilyan. Okay lang kayo? Tanong ni Jazz sa mga hostage. Nag-iiyakan na tumango naman ang mga ito. Pilit niyang tinitigan isa-isa ang mga ito. Hinahanap niya kung nandoon si Michelle at nakahinga siya ng maluwag dahil wala ito roon. But where is she? Nabalik siya sa kasalukuyan nang magsigawang muli ang mga hostage. May isang babaeng nabaril sa balikat. Napalugmok ito at halos mawalan na ng malay dahil sa sakit, kaya naalerto siya.
He positioned his long gun and aimed at the targets before he continuously pulled the trigger. "Kraft, go!" sigaw niya. Magkatabi sila ni Kurt sa pagharang kay Jazz at sa mga sibilyan upang makapunta ang mga ito sa safe part ng mall. Hindi pa rin sila tumitigil sa pagpapaputok ng baril hanggang sa makasiguro silang nakalabas na ang mga ito. Nang bumalik si Jazz ay sinunod nito ang babaeng natamaan sa balikat. Inilagay nito ang isang braso ng babae sa balikat nito at inakay papunta sa exit ng mall upang i-turn over sa pulis at magamot ito. Nang mawalan sila ng bala ni Kurt, ay kinuha niya ang combat knife at sinugod ang mga natitirang lalaki doon. They exchanged kicks and punches. Someone hit his head using a ceramic vase. It shattered into pieces. He felt dizzy because of that, but he just shook his head and grasped the man's wrist. Ibinalyan niya ito sa sahig at pinaputukan sa ulo. Nang maubos ang sindikato ay pinapasok na nila ang mga pulis at binigyan ng instructions. Hulihin ang buhay at dalhin sa hospital ang mga nasugatang sibilyan. Nag-utos na rin ang kapitan na i-check ang buong mall. Nagpapasok din ito ng bomb disposal unit para masiguradong ligtas ang gusaling iyon. Lumabas na rin sila at nagtungo sa sasakyan. Inalis na niya ang bulletproof vest at coat dahil sira-sira na rin iyon. "Salamat ho sa tulong mga sir at ma'am." Nakangiting sumaludo ang kapitan sa kanila. "Salamat din ho sa coordination nyo, Kap. Alam nyo naman ho ang confidentiality order tungkol sa amin," ani Kurt dito. "Yes sir, huwag ho kayong mag-alala. Walang magdi-disclose ng mga identities ninyo sa iba. I already ordered my men to keep this confidential." Ngumiti sila nang magpaalam na. "Nabingi na yata ang tenga ko dahil sa inyong dalawa," reklamo ni Kayden kina Jazz at Kurt nang makaalis ang kapitan. "Huwag ako ang sisihin mo," ani naman ni Jazz. "At sino ako?" kunot noong tanong ni Kurt. "Alangan namang ako," sabat naman ni Jaden. He heaved a sigh and pulled out his cellphone. He tried to call Michelle's number again, but he still not reached. Sinubukan niya si Colleen naman ang tawagan ulit. "Kuya, nandyan na ba si Michelle?" "Wala pa kuya, kanina pa kita tinatawagan, akala ko magkasama na kayo. Nabalitaan namin ang nangyari sa Glorieta." "Hello kuya," natigilan siya sa sinabi nito. "Why?" tanong ni Jazz. "Wala pa rin si Michelle," naguguluhang aniya rito. Inilibot niya ang paningin sa buong paligid. Naroon pa rin ang mga reporters at mga naka-standby na ambulansya. Ang mga tao ay ilang metro ang layo sa naturang mall. Walang imik na naglakad siya papunta sa kumpulan ng tao. "Clyde!" tawag ni na Kurt sa kanya, ngunit hindi niya nilingon ang mga iyon. Maraming tao ang nakikiosyoso sa nangyayari. May mga nakatutok ang kamera ng cellphone sa mall at sa mga pulis. Mayroon naman na nagchichismisan tungkol sa nangyari. Kunot noong hinanap niya si Michelle mula sa kumpulang iyon ngunit hindi niya ito makita. Aalis na sana siya nang mapansin ang 4 na kahon ng macaroons na nakalapag sa may gutter ng kalsada. "Bibili kasi ako ng macaroons. I thought you'd like it. Favorite ko kasi ito." Naalala niyang sambit ni Michelle kanina nang magkausap sila sa telepono. Ilang hakbang ang layo nito mula sa kumpulan ng tao, kaya hindi kaagad niya ito napansin. He walked forward and saw a woman who's sitting beside the boxes of macarons. Hawak nito ang cellphone at bahagyang nakayuko. Nanginginig ang mga kamay nito at malalim ang paghinga. "Michelle?" Masuyong tawag niya dito. Dahan-dahang umangat ang ulo nito at tumingin sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang namumuong luha sa mga mata nito. "Michelle," sambit niyang muli bago tinakbo ang distansya nila at niyakap ito. "Where have you been? Kanina pa kita hinahanap. Are you okay?" Dire-diretsong tanong niya dito. Hindi ito sumagot sa kanya ngunit ramdam niya ang paghigpit ng mga yakap nito. Masuyo niya itong hinalikan sa ibabaw ng ulo. "Don't worry, I'm here now," anya rito. Nagsigawan ang mga tao dahil sa malakas na putok ng baril. Pinakawalan niya si Michelle sa yakap niya upang tignan kung ano ang nangyari. May isang lalaking nakatakas. Pinaputukan nito ang isang pulis. 2 beses pang pumutok ang baril nito habang tumatakbo. Dadaan ito sa pwesto niya kaya mabilis niyang kinuha ang baril mula sa bewang niya. Narinig din niya ang pagsinghap ni Michelle kaya tumingin siya rito. "Turn around, love." He then aimed his gun at the target and pulled the trigger at tumama iyon sa binti ng lalaki. Akma itong magpapaputok muli. Ngunit mabilis niya itong pinatamaan sa dibdib. Humahangos namang dumating si Jasmine.
Kurt at ang magkapatid para hulihin ang lalaki. Nang makumpirmang patay na iyon ay tinawag nila ang medic upang isama iyon sa mga bangkay ng sindikato. Humarap siya kay Michelle ngunit natigilan siya sa itsura nito. Hindi ito tumalikod gaya ng sinabi niya. Nanlalaki ang mga mata nito habang nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha sa mata. Who are you? Clyde! Narinig niyang sigaw ni Jazz bago siya natumba dahil sa pagkahilong nararamdaman. Chapter 20. Nanatiling nakatulala si Ayana habang bumibiyahe sila pabalik sa penthouse ni Clyde. Hindi pa rin malinaw sa kanya ang mga nangyari kanina. Saktong palabas na siya sa mall nang magtakbuhan ang mga tao. Nakarinig din siya ng putok ng baril, kaya kaagad na rin siyang tumakbo palabas. Sunod-sunod ang sigawan at putok ng baril dahilan ng panghihina at panginginig ng katawan niya. At nang dumating ang mga pulis ay inescort sila ng mga ito sa ligtas na lugar doon. Nanginginig talaga ang katawan niya kaya napaupo na lang siya sa gutter ng kalsada. Bumalik sa alaala niya ang tangkang pagdukot sa kanya noong isang araw. Kinuha niya ang cellphone upang tawagan si Clyde, ngunit nakapatay na iyon. Hindi naman siya makapunta sa Francesca's dahil mukhang hindi kaya ng tuhod niyang tumayo at maglakad. Lampas isang oras na siyang nakaupo doon at sa bawat putok ng baril na naririnig niya ay napapapikit siya at naiiyak. Nanatili lang siyang nakayuko sa loob ng isang oras. Hindi niya alam kung may hinihintay ba siyang lumapit sa kanya o ano. All she wanted is someone to lean on dahil sobrang natatakot na siya. Michelle! He knows that voice. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo at hinanap ang pinanggalingan ng boses na iyon. She's silently hoping na hindi lang imagination ang boses na iyon. At nang makita niyang nag-aalalang mukha nito, ay lalo siyang naiyak. He's the one she's waiting for. She wanted to hug him tightly, to convince herself that he's really here beside her. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. May sinasabi ito ngunit hindi niya iyon maintindihan. Sa halip ay hinigpitan lang niya ang yakap sa lalaki. She felt safe in his arms. All those fears melted away. That's what she thought. Dahil nang makarinig siya ng putok ng baril, ay bumalik ang takot at panginginig niya. Lalo na nang bumunot din ng baril si Clyde. Napasinghap siya sa pagkagulat. Who is he? Lalo lang nanlaki ang mga mata niya nang barilin nito ang lalaking tumatakbo. Natumba na iyon ngunit pinaputukan itong muli ni Clyde. Nakita rin niyang tumatakbo patungo sa pwesto ng lalaking nabaril ang mga kaibigan ni Clyde na sina Jasmine, Kurt, Jaden at Caden, kaya lalo siyang naguluhan. Anong ginagawa ng mga ito sa lugar na iyon? Walang sibilyan ang pinayagang pumasok sa crime scene. Who are you? Naiiyak na tanong niya kay Clyde. Clyde! Sigaw ni Jasmine nang matumba si Clyde sa harap niya. Ngayon lang niya napagtuunan ng pansin ang itsura nito. Dumudugo na pala ang ulo nito kanina pa. Nakasuot na lang din ito ng long sleeve polo na punit-punit at may isa pang baril na nakasuksok sa bewang nito. May sugat at pasarin ito sa mukha, kaya lalo siyang naguluhan. Let's go, Ayana, ani Jasmine sa kanya. May lumapit na medics kay Clyde at isinakay ito sa stretcher. Siya naman ay inakay ni Jasmine papunta sa sasakyan. Isa iyong camper van. Ngunit pagpasok niya, sa loob ay iba't ibang uri ng gadgets ang laman noon. Nakita rin niya ang magkakaibang uri ng baril. May maliliit at mahahaba, may mga kutsilyo rin at iba pa. Naupo siya sa isang bakanting upuan sa tabi ng bintana ng sasakyan. Nagsipasukan din doon si Jasmine sa passenger seat at si Caden sa driver's seat. Don't worry about Clyde, malakas pa sa kalabaw yun. Nakangising ani Caden bago ini-start ang sasakyan. Tinawagan ko na sina tita, they were worried, pero hindi ko sinabi ang nangyari. I told them that we're already with you at reschedule na lang ang appointment nyo with the couturier. Sabi naman ni Jasmine na tinanguan lang niya. Nang makarating sila sa building ay inihatid siya ng dalawa sa penthouse. Nagtataka pa siya dahil pamilyar talaga sa kanyang lugar na iyon sa BGC, ngunit hindi na lang siya nagsalita tungkol doon. Nang makarating sila sa penthouse ay may mga bodyguards na naman na nakabantay doon. You should rest, Ayana. Ani Caden sa kanya nang makarating sila sa may living area ng penthouse. Nakatitig lang siya sa center table. Dahil doon ibinaba ni Jazz ang mga box ng binili niyang macaroons. Tahimik lang na kinuha niya ang 3 box doon at iniabot iyon sa babae. You should get this, masasayang lang dito dahil wala namang kakain. Aniya at tinanggap naman ng dalaga iyon.
Thanks, anitong nakangiti, ngunit baka sa mukha nito na may gusto pa itong sabihin sa kanya. Ilang segundo niyang hinintay kung magsasalita pa ito, ngunit matapos ang halos 2 minutong katahimikan, ay naglakad na ito paalis. Who are you? Anya rito bago nito mabuksan ang pintuan. Lumingon ito na may tipid ng ngiti sa mga labi. Clyde will fill you in later. Anito bago bumuntong hininga. But I would like you to know that we're not bad people. How is Clyde? Tanong niya muli. He's getting treated downstairs, kaya huwag ka nang mag-alala. Aakyat na rin yon maya-maya lang. Downstairs? Hindi ba ito dinala sa hospital? She sighed once again and nodded at Jas. The other smiled again and went outside. Noong isang araw lang ay muntikan na siyang makidnap. Ngayon naman ay muntikan na rin siyang matrap sa loob ng mall dahil sa mga terorista kanina. She even witnessed how Clyde killed that man. Like he's used to it. Napapikit na lang siya dahil sa takot na nararamdaman. She doesn't even know if that man in front of her earlier was Clyde. Parang ibang pagkatao ni Clyde ang nakita niya kanina. Nanatili lang siyang nakapikit hanggang sa hilahin na siya ng antok at tuluyan ng nakatulog. Madilim na sa labas nang magising si Ayana. Kumakalam na rin ang sikmura niya dahil sa gutom. Hey! Bulong ng isang boses. Nang lumingon siya sa direksyon ng boses na iyon ay nakita niya si Clyde. Nakaupo ito sa sofa, malapit sa kinahihigaan niyang couch. Her eyes widened when she saw his head wrapped in a bandage. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. I'm fine. Are you hungry? Balik tanong nito sa kanya. Tumayo na ito at nagtungo sa kusina. Nang sumunod siya rito, ay may nakahain ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Take-away food iyon galing sa isang restaurant at isa-isa na nitong tinatransfer ang mga pagkain sa plato. Tinulungan na rin niya ito at naghanda ng 2 pang plato na may kutsara, tinidor at baso. Nang matapos sila ay sabay silang naupo sa magkaharap sa pwesto. He put food on her plate and smiled at her. Eat now. Tumango siya at kumain na. Ilang segundo siya nitong pinanood sa pagkain bago ito kumuha ng sariling pagkain at kumain na rin. Pasimple niyang tinitigan ang mukha nito. He got cuts and bruises on his face. Maging sa braso at kamay nito ay mayroon. May bahid din ng dugo ang bandage nito sa ulo, kaya masasabi niyang malaki ang sugat nito doon. Halata rin niya ang pagod sa mga mata nito. He could go to sleep right now if he wanted. But he's here and eating with her. Nang matapos sila sa pagkain ay magkatulong din silang nagligpit ng mga pinagkainan. Ngunit wala pa rin silang imikan hanggang sa matapos iyon. She wanted to ask him. Ask everything about what happened and most of all, ask who is the real him. Ano ba ang totoo rito? Nagpapanggap silang magkasintahan. Nagpapanggap silang mahal nila ang isa't isa. Hindi rin niya maitatanggi na napaka-maalaga nito at totoong mabait ito. Ngunit totoo ba lahat ng iyon o palabas lang din nito? She wanted to know the truth about him because these lies keeps on hurting her. She was about to get inside her room when Clyde suddenly grabs her arm and pulled her into a tight and warm hug. She rested her head against his chest and hugged him back and let her tears flow down her cheeks. Lalo pa siyang napaiyak nang mas lalong humigpit, ngunit masuyo siyang niyakap nito. Ang isang braso nito ay inilagay nito sa ulo niya at mas pinasandal siya sa dibdib nito. I'm sorry, bulong nito. She heaved a sigh and tried her best to face him. Will you let me ask you a question? Masuyo itong ngumiti sa kanya. Yes, and I will answer your questions honestly, without any lies. Tumango siya bago huminga muli ng malalim. Who are you? Pang-ilang beses na niyang naulit ang salitang iyon, ngunit hindi pa niya nakukuha ang sagot. Kaya paulit-ulit niyang itatanong iyon hanggang sa malaman niya ang totoo. Kinuha nito ang kamay niya at hinila siya papunta sa living area at magkatabi silang umupo sa couch. I am about to break a rule for disclosing my real identity to someone. But it's you, so I guess I don't have any choice. Nangingiting-an ito habang nakahawak ang isang kamay sa batok nito. I am a secret agent. We have a private and secret organization that helps the National Intelligence Coordinating Agency and very dangerous and confidential mission. We are not under them, so we really don't care about their rules, but we have to make sure that everything remains very confidential.
kahit pa sa sarili naming pamilya at mahal sa buhay. He paused and heaved a sigh once again. That night when you were kidnapped, Jasmine was able to inform us about the abduction, kaya nailigtas ka namin agad. Hindi rin kami tumawag ng pulis at kami lang ang nagpatumba sa mga kidnappers mo. And earlier, we secretly coordinated with the police and the four of us entered the mall. I really thought you were there kaya nakialam na ako. Hindi kasi kami pwedeng makialam kapag may mga pulis na involved dahil baka lalong magkagulo lang. But I was really desperate to find you. I need to know if you're inside because I have to save you. That's why we use our NICA IDs that is supposedly used for emergencies. And now we're hoping na hindi ma-disclose ang identities namin sa ibang tao. Patuloy nito. If ever you're wondering, we are inside Club Deluxe building. The 5 of us own the club, but this whole building is Deluxe headquarters as well. We have all the amenities to keep everything private. Dito kita pinatigil dahil sigurado akong ligtas ka rito. I was wrong to let you go outside alone earlier. I'm sorry. She tried her best to process all the information that he just said. That's all I can say, love. Hindi ko na pwedeng i-disclose ang iba pa. But I hope what I said was enough for you to understand. Dahan-dahan siyang tumango. I understand who you are right now. But please, stop getting worried about me. Stop giving me false hopes. What? She smiled bitterly at him. I truly understand our situation, our agreement. You're being a secret agent. A billionaire secret agent, huh? But stop telling me you care for me. Stop acting sweet. Stop telling me lies because it hurts me so much. Natahimik ito sa sinabi niya, kaya tumayo na siya. Matutulog na ako. I don't. She stopped, waiting for him to talk again. Those were not lies. I truly care for you. Everything that I did was true. And in just a split second, he cupped her cheeks and his eyes are intently staring at hers. He slowly closed his eyes and claimed her lips. Chapter 21. You okay? Tanong ni Clyde kay Ayana habang nasa sasakyan. Papunta sila ngayon sa Francesca's para sa fitting. Simula sa araw na iyon ay magfo-focus na sila ni Clyde sa wedding preparations dahil halos isang buwan na lang bago ang kasal nila. Oo naman, aniya rito bago mariing kinagat ang pang-ibabang labi dahil naaalala na naman niya ang nangyari noong isang gabi. They kissed. Alam naman niyang hindi lang iyon ang unang beses siyang halikan nito, pero iba yung kiss na ito. There is something she can't explain at hindi mawala sa isip niya ang halik na iyon. She also remembered that she screamed when she got inside her room. Nagsasayaw pa siya na parang kitikiti dahil sa kilig, only to find out na binuksan pala ni Clyde ang pintuan ng kwarto dahil narinig nito ang pagtili niya. Napadasal siyang sana ay kainin na lang siya ng lupa dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya. Hindi naman tumawa si Clyde ngunit kita niya ang pagkagulat na may halong amusement sa mukha nito. Kaya mas lalo siyang nahiya rito. Days passed and they tried to remove the awkwardness around them. They wanted to get comfortable with each other once again, kaya hindi nila pinag-uusapan ang nangyari noon, na ipinagpapasalamat naman niya dahil hindi niya alam kung may mukhang maihaharap siya dito dahil doon. Nakakahiya. Finally, you're here. Bati ni Colleen sa kanila nang makapasok sila sa Francesca's. Naroon ang mama at papa ni Clyde pati na rin ang lolo nito. She was surprised to see her mom and dad who's on his wheelchair. Kaya tumakbo siya sa mga ito at yumakap. She's happy that her dad is fine and getting better. Natutuwa din siya dahil nagkakasundo ang pamilya niya at ang pamilya ni Clyde. Naroon din pala si Maurice, ang kanilang wedding coordinator. Katabi nito si Francesca, ang may-ari ng shop na iyon. Sorry, we were stuck in traffic, ani Clyde sa mga ito. It's okay, nauna na kami sa pagsusukat ng mga gowns. You two should go ahead, anang mami niya. She smiled and nodded at her. Yes, ma'am. Sinamahan naman sila ni Francesca sa mga naka-display na wedding gowns. I actually prepared these gowns just for you, Ayana. They are from my fashion show next month. Pero dahil special kayong client, ay dito kita papipiliin sa mga bagong designs ko. Nakangiting sambit ni Francesca. Mas lalo siyang namangha nang makita sa malapitan ang mga gowns na naka-display. Sa pagkakaalam niya ay sa France ito nag-aral ng fashion designing
At doon din ito naging apprentice. Kaya naman nang magtayo ito ng shop dito sa Pilipinas, ay kaagad itong nakilala at mga sikat na artista ang mga nagiging customers nito. She picked 3 gowns to fit. Lahat iyon ay simple at elegante. Kaya nagtungo na siya sa fitting room. Sinamahan siya ng 2 assistant para tulungan sa pagbibihis. 2 sa mga gown na iyon ay masyadong revealing at naisip niyang hindi yata tugma iyon para sa kasal. So she decided that she will just get the lace sleeve gown. Hapit iyon sa katawan niya, kaya lalong na-emphasize ang hubog ng katawan niya. Someone gasped behind her. OMG! That gown suits you perfectly. Saktong-sakto sa iyo ang sukat. Namamanghang sambit ni Francesca sa kanya. Lumabas siya sa fitting room upang tignan ang sariling reflection sa malaking salamin na nasa lounge ng shop. Nang makarating siya ay nandoon na rin ang mga kaibigan ni Clyde. Lumawak ang ngiti ng mga ito at ng pamilya niya pagkita ng mga ito sa kanya. Gorgeous! Ang ganda-ganda ng anak ko! Wow, ate! Kanya-kanyang comment ang mga ito na ikinapula ng pisngi niya. Kaya ngumisi lang siya sa mga ito. And here's our groom. Nakangiting anunsyo ni Francesca. Clyde went out from the men's fitting area and he looked dashingly handsome in his white tuxedo with a black bow tie. Na-complement ng suot nito ang mga mata nito, kaya mas lalo itong gumuwapo sa paningin niya. He also looked stunned when he saw her. Tinignan siya nitong nang napakatagal bago lumapad ang ngiti nito. Sumipol si Jaden. Chill, lover boy, bawal ang SPG dito. Biro nito na ikinatawa naman ng lahat. So paano, approve na ba ito sa inyo? Tanong ni Francesca sa kanila. They all smiled at her as they nodded. Well then, I will let my staff adjust the measurements kung mayroon mang kailangang i-adjust. And we will send this right in front of your doorsteps. Anito. Nang makapagpasalamat sila ay umalis na rin sila sa shop na iyon. Sunod nilang pupuntahan ay cake tasting. Kasama pa rin nila si Maurice at Colleen. Samantalang ang iba pa ay may kanya-kanya pang appointments sa araw na iyon, kaya humiwalay na ang mga ito sa kanila. Matapos iyon ay approval ng video and photography services, invitations, guest lists, hotel para sa mga guests, hair and makeup artists para sa kanya at sa pamilya nila. Matapos ang lahat ng iyon ay dumaan sila sa kumpanya ni Clyde upang i-update ang project nila. They went straight to the conference room to have a short meeting with the team. Sakto rin kasi nasa opisina ang mga iyon. Halos araw-araw kasing nasa site ang mga iyon kapag tumatawag siya para kumustahin. Ma'am Ayana, tili ni Chris nang makita siya nito. Namiss kita, madam. Napatawa siya dahil sa sinabi nito. Hello guys. Bumati ang mga ito sa kanya at nangumusta. Nagtanong pa kung bakit hindi siya pumapasok sa opisina nitong mga nakaraang araw. Busy sa wedding preps, sagot niya. Ma'am Ayana, namiss kita talaga. Ani Jacqueline sa kanya at yumakap pa. Medyo nagulat siya dahil sa yakap nito, ngunit yumakap na rin siya pabalik. Kamusta ka na Jack? I hope you're doing well. Aniya rito. Oh, I'm fine now. Definitely fine, Ayana. Anitong nakangisi sa kanya. She smiled back at her. Mabuti naman kung ganun. Natahimik lang ang mga ito nang pumasok si Clyde sa conference room upang simulan ang meeting. They present all the updates about the project. Sinimulan na rin ng mga ito na kumuha ng mga permits para sa development ng lupa. They had snacks inside the conference room after that short meeting. Nagpa-take out sila ng kape at snacks sa secretary ni Clyde para makapag-stay pa sila ng konti pa sa opisina dahil bagot na siya sa penthouse. Kumusta ang wedding preparations niyo, Ayana? Tanong ni Jack sa kanya at naupo sa tabi niya. Lumabas kasi saglit si Clyde. Okay naman, konti na lang at makukumpleto na namin ang nasa checklist namin, aniya. Oo nga pala, kinuha niya ang invitations sa bag at ipinimigay iyon sa mga ito. Halata namang tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa ngising nakikita niya nang iabot niya ang mga sobre. Wow! Balisin Island! Kahit yata sa panaginip ay hindi ko mararating ang lugar na iyon. Pero dahil sa'yo madam, makakarating na rin ako doon. Tili ulit ni Chris bago niyakap pa ang sobre. Nako, kailangan ko na palang humanap ng gown. Ilang linggo na lang ito sambit naman ni Chel. Nakakaloka. Feeling ko puro elites ang invite.
Dapat lang na makibagay tayo mga sis. Nakangising ani naman ni Amber. Si Jacqueline at Miko naman ay nanatiling tahimik habang binabasa lang ang invitation. I envy you, Ayana. Pero happy ako kasi finally nakita mo na ang love of your life. Sana ako rin, ani Jacqueline. Oo naman no, mauuntog din ang boyfriend mo. At marirealize niya na di ka na niya dapat pakawalan pa. She sipped her coffee while listening to their plans about her wedding. Pinag-uusapan ng mga ito kung saan sila kukuha ng gown at kung ano raw ang ireregalo ng mga ito sa kanila. Lumipat si Miko sa bakanting pwesto sa kaliwa niya at inoferan siya ng sandwich na tinanggap naman siya. She smiled at him. Salamat. Paano yan? 4 ang date mo sa kasal ko. Biro niya rito. Natawa naman ito sa sinabi niya. Sa una lang yun, I'm pretty sure they'll forget about me kapag nakakita na sila ng mga gwapong lalaki sa mga bisita niyo. That's my seat. Anang baritonong boses sa likod niya, kaya napalingon sila ni Miko sa nagsalita. Clyde was scowling at them, kaya bahagya siyang napaubo, samantalang si Miko naman ay biglang tumayo. Sorry sir. Naalala niyang nagselos ito kay Miko noon, kaya masama ang mood nito at nauwi pa sa away. Kaya hindi na siya nagsalita pa at ngumiti na lang kay Miko. Mukhang gets naman nito kaya tumango lang ang binata. He really enjoys talking to him, ha? Bulong ni Clyde, seryoso at malalim ang boses nito. Ano ka ba? Nagkukumustahan lang kami. Tsaka ibinigay ko ang invitation sa kanila. Paliwanag naman niya. Ngumuso ito kaya nginisihan niya ito. I'll cook your favorite bulalo for dinner. Kaya huwag ka nang magpa-cute, okay? Iyon lang at ngumisi ito sa kanya bago ginulo ang buhok niya. Tss, parang bata. Batang cute. Chapter 22. It's 2 in the morning and someone's knocking on the door. For goodness sake. Tamad na lumabas si Clyde sa kwarto para buksan ang pintuan ng penthouse. Muntik na niyang masuntok si Jaden sa muka nang ito ang mapagbuksan niya. What the F, Jaden? It's 2 a.m. Eritang aniya rito. May pagkatok pa ito, gayong may keycard naman ito. Sorry pre, napag-utusan lang. Gising ito bago naglabas ng baril. No, it was a tranquilizer gun. Bago pa siya makakilos ay pinatamaan na siya nito ng karayom. At unti-unti siyang nawalan ng malay. Fuck! Ani pa niya bago tuluyang natumba. Ayana, wake up! Sigaw ng kung sino bago siya niyugyug. She slowly opened her eyes at nakita niya si Jazz na nakaupo sa kama niya. Ito pala ang gumigising sa kanya. Oh, Jazz, bakit? Takang tanong niya. Get up, maligo ka na, bilis! Anito bago hinagisan siya ng tuwalya. I'll prepare your luggage for you, okay? Maligo ka na. What is happening? Naguguluhan niyang tanong. I'll fill you in later, maligo ka na muna. Anitong muli kaya wala siyang nagawa kundi sundin na lang ito. Matapos ang ilang minutong pagligo ay lumabas na siya sa banyo. Wala na si Jazz sa kwarto nito. Ngunit may nakahanda ng damit para sa kanya sa ibabaw ng kama. It was a white off-shoulder top with matching white skirt. Naguguluhan man, isinuot na rin lang niya ang damit at nag-ayos ng sarili. When she's satisfied, she went outside to find Jazz. Nasa kusino ito at nagkakape. Napasulyap din siya sa orasan. 6 a.m. Wow! Bagay pala sa'yo yan. Pareho lang din tayo ng body build. Anito bago siya inalok ng kape. Kumuha siya ng caramel macchiato flavor mula sa coffee pods rack at isinalang iyon sa coffee machine. Anong meron, Jazz? A-attend tayo ng birthday party ng kaibigan namin. Saan? Boracay. Nasaan si Clyde? Kung kaibigan nila, bakit hindi pa rin gising si Clyde? May aasikasuhin pa raw yung 4. So, mauna na raw tayo. Anito bago humigop muli ng kape. Tumango-tango siya. Akala naman niya ay kung ano na ang nangyayari. Dahil wala man lang pasabi ang mga ito. Oh well, dapat ay masanay na siya. Dahil 1 taon na niyang makakasama si Clyde at mga kaibigan nito. Matapos ang pagkakape nila ay kinuha ni Jazz ang maliit na travel bag na naglalaman ng mga damit niya. Hindi niya alam kung anong mga damit ang nandoon. Sana naman ay may maisusuot siya na maayos. Nakarating sila sa may Manila Bay area at may naghihintay doong seaplane. Sumisikat pa lang ang araw at malamig ang simoy ng hangin. Matagal na rin ang huli niyang
Nag-beach kaya na-excite na rin siya sa biglaang beach trip. Ate! Impit na tili ni Colleen habang kumakaway sa kanya. Nakasuot ito ng beach dress at beach hat. Kumaway siya dito at nakipagbeso paglapit nito sa kanya. Ang tagal niyo. Gumising pa naman ako ng super aga tapos late pala kayo. Reklamo nito na ginisihan lang ni Jazz. Tulog mantika kasi si Ayana ang hirap gisingin. Biro nito na ikinatawa niya. Kung sinabihan niyo agad ako, edi sana hindi mo na ako kailangang gisikin. Kaloka kayo. Tinulungan sila ng staff doon para mailagay na sa loob ang mga gamit nila. Matapos iyon ay dumating na rin ang lalaking siyang magiging piloto nila para sa madali ang flight na yon. Hindi rin niya inaasahang makakasakay pa siya sa isang private seaplane dahil sa kaibigan ni Clyde. Ibang klase talaga ang mga magkakaibigan iyon. Isang oras lang ang naging biyahe nila patungo sa Movenpick Resort. Isa iyong 5-star hotel sa Boracay Station 1. Two men wearing the resort's uniform greeted them and put a sampaguita necklace on their necks as a way of welcoming them. When they got off the plane, kinuha na rin ng mga ito ang mga bagahe nila at isinakay iyon sa isang golf cart na nagsisilbing shuttle ng resort. Ngayong taon lang binuksan ang naturang resort, masasabi niyang hindi ito nalalayo sa ibang 5-star resorts. Hinatid sila ng bellboy hanggang sa pinto ng suite nila. Nauna siyang pumasok sa loob at namangha siya dahil sa laki at rangya niyon. Surprise! Hiyaw ng kung sinong sa loob ng suite. Her eyes widened when she saw her friends are inside the suite. Nandoon sina Jacqueline, Amber, Chris at Chell. Nandoon din ang dalawa niyang matitalik na kaibigan na sina Zarin at Tria, maging ang pinsan niyang si Claudette ay nandoon. She scanned the room. Sa may living area ng suite may mga decoration. May katagang Miss to Mrs. na nakasabit sa gitnang parte. May mga lobo at kung ano-ano pang decorations. May mga pagkain din sa dining table at natawa siya sa itsura ng cake. May down there ng lalaki sa ibabaw ng lalaki. Ganon din sa mga cupcake. Oh my gosh sis, malandi kami sa'yo kaya hindi kami makapaniwala na ikakasal ka na, loka ka. Mangiyak-ngiyak na bati sa kanya ni Zarin bago siya niyakap nito. Nilagyan naman siya ni Ria ng sash na may nakasulat na bride-to-be at flower crown sa ibabaw ng ulo niya. Grabe, I didn't expect this. Sinong pasimuno nito? Natatawang tanong niya at sabay-sabay itinuro ng mga ito si Colleen na napapakamot sa ulo. Not only me, pati si Ate Jazz. Natawa siya sa cute na reaction nito. Isa-isa siyang binati ng mga kaibigan at pinsan niya bago sila nagsimula sa mga games na si Chris naman ang pasimuno. She actually didn't know na masaya magkaroon ng kaibigang bading. Tawang-tawa sila sa lahat ng pakanan nito. Gaga, anong feeling ng ikakasal? Ang bongga girl! Bulong sa kanya ni Claudette nang magkasabay sila sa pagkuha ng pagkain. You sound like a bitter single. Akala mo walang jowa, she grinned. He, ako unang nagka-jowa pero ikaw unang ikakasal. Ano ba yan? Life is so unfair. Reklamo nito. Ibigay mo na sa akin to, di rin naman magtatagal. Hayaan mo na akong maging masaya kahit panandalian lang. Kunwari drama niya dito. Kagang drama mo, in love ka na niyan. Natigilan siya sa sinabi nito kaya humarap ito sa kanya. Hoy, tinatanong kita. What if I say yes? OMG, seryoso ba? Impit na tili nito. She laughed. Ewan, isipin mo na lang ang gusto mong isipin. Asus, gusto mo lang makatikim ng luto ng Diyos eh. Bastos, aniya sabay halakhak. Dahil sa masasayang trip ng mga kaibigan niya, ay hindi na niya namalayan ang oras. 4:00 ng hapon na pala at nagkayayaan silang maglangoy sa pool dahil wala na rin naman silang magawa. Mamayang gabi raw ay magwawalwal sila, kaya siesta time muna sila ngayon. They changed into their swimming outfits. Nanlumo pa siya dahil puro sexy outfits ang inilagay ni Jazz sa bag niya. Ultimo pantulog ay nighties ang dala nito. She wore a white cutout, one-piece swimsuit. Labas ang ibaba ng dibdib at tiyan niya. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil nakakita siya ng puting lace cover up doon. Huwiw, manghahaba ang leeg ng mga lalaki dyan sa labas. Komento ni Amber. Good thing wala si Kuya rito. KJ pa naman yun. Lahat sila ay nakabihis na, kaya lumabas na rin sila. She must say that her squad looks so hot. Siguradong takaw atensyon ang grupo nila.
Even her cousin is wearing a two-piece swimsuit. Hindi ganoon ka-revealing ang suot nito ngunit kitang-kita pa rin ang ganda at hugis ng katawan nito. Siguradong maglalaway si Dominic kapag nakita nitong ganoon ang itsura ng pinsan niya. Baka nga ikulong lang nito si Claudette sa kwarto. Dahil hindi naman peak season kaya hindi ganoon ka-crowded ang lugar. Kakaunti lang din ang lumalangoy sa pool. Her friends immediately jump in the pool while she just laid on the poolside bed. Inilabas niya ang cellphone at kumuha ng mga litrato. Nag-browse din siya ng mga kuha nila kanina at natatawa siya sa mga trip nila. Maya-maya pinuntahan siya ni na Chris at pinilit tumalon sa pool kaya wala na rin siyang nagawa kundi lumusong sa tubig. Pero di rin siya nagtagal at umahod din siya kaagad. Dumiretso siya sa bar malapit sa pool at umorder ng martini. Wow, kailan siya huling uminom? Na-miss niya ang lasa ng alak. Hi, excuse me. Do you know which way to the lobby? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Topless ito at nakasuot lang ng summer shorts, habang nasa kamay nito ang isang puting pang-itaas na damit. Itinuro niya ang isang building sa kanan di kalayuan sa pwesto nila. Tumango-tango ito bago naupo sa stool na katabi niya. Thanks. Can I buy you a drink? Nakangiting anito na ikinatawa niya. Really, may gumagamit pa pala na ganyang style. Diretsang aniya rito na ikinatawa rin ito. Hindi na ba uso yun? Remind me to punch my friend who suggested that style. Sagot nito habang nakangisi rin. I'm Julian, by the way. He shook his hand. Ayana. Alone? No, I'm with my friends. Nandoon sila sa pool. Aniya bago inubos ang martini. Another shot for the lady, and a scotch on the rocks, anito sa bartender. That is not necessary, aniya rito. Let me, just this once. Matatalo ako sa pustahan namin kapag hindi kita naibili ng drink. Anitong napapakamot sa ulo. Bahagya siyang subulyap sa likuran nito at nandoon ang isang kumpulan ng mga lalaki na nakangisi sa kanila sa di kalayuan. Okay, dahil mabait ako, sasakyan kita para di ka matalo sa pustahan. You're so cool. Ngayon lang ako nakamit ng babae na kasing cool mo. Anitong nakatingin sa kanya. Dude, lumang style na rin yan, wala bang bago? Aniya na muling ikinalahalakhak nito. Wow, seriously, you're one cool lady. Swerte ng boyfriend mo. Anito. That's one style to ask a lady if she has a guy or what. Naiiling na siya. Yung totoo, relationship advisor ka ba? She's actually enjoying talking to this guy. Magaan itong kausap. Ayana! Tawag ng kung sino sa kanya. Si Jess pala iyon na nagmamadaling lumapit sa kanila at tinapunan ng tingin si Julian. Tara na! Anito bago siya hinila patayo, kaya hindi na niya nagawang magpaalam kay Julian. Bakit Jazz? Nagtatakang tanong niya rito dahil pasulyap-sulyap ito sa paligid bago ibinigay sa kanya ang cellphone nito. Jasmine Antoinette Demetrio, drag Michelle out of the bar. I will kill that bastard. And who the fuck lets her wear that piece of cloth? Do you even call that a clothing? Fuck it! Iyon ang nakalagay sa text message at sigurado siya sa kung sino ang nag-send ng message na iyon, si Clyde. Nandito ba siya? I have no idea. Buwisit talaga yung magkapatid na gago. Sabi ko sa Boracay tayo, kaya wag na sila rito. Anitong hinihila pa rin siya patungo na sa suite nila. Ilang minuto lang ang lumipas at nagsidatingan na rin ang iba pa nilang kasama sa suite. Naligo at nagbihis sila ng pajamas. Magpa-party na raw sila kaya nakalabas ng iba't ibang uri ng alak sa mesa. Fuck! Sambit ni Clyde nang unti-unti niyang imulat ang mga mata. Mahigpit na nakatali ang mga kamay niya sa likod niya. Ganon din ang dalawang paa niya. Finally, you're awake! Pinasingkit niya ang mga mata upang maaninag kung sino ang nagsalita. At nang makapag-adjust ang mga mata niya, saka lang niya nakita ang lugar kung nasaan siya. He's inside a hotel room with the bastards in front of him. Ang tatlo niyang ugok na kaibigan kasama si Dominic. Tangina mo Jaden, hiyaw niya rito na ikinangisi lang nito. Sorry bro, napag-utusan lang talaga. He tried to release his hands from the rope, ngunit mahigpit iyon at ibang klaseng knot ang ginamit upang di niya maalis. Huwag ka nang magtangkang tumakas pare. Mag-e-enjoy ka naman ngayong gabi. Ngisi ni Caden, then he snapped his fingers. May lumabas na mga babaeng nakabikini mula sa isang kwarto at nagsimulang sumayaw ang mga ito sa harap niya. Are you fucking kidding me?
Dumagundong ang boses niya. Sabi ko sa'yo hindi magandang ideya yan. Siniko ni Jaden si Kaden. Prepare to die you two. Sabat ni Kurt na ikinatawa lang ni Dominic. Okay. Tumayo na si Kaden at naglabas ng cash mula sa pitaka nito. Bago ibinigay sa mga babae sabay halik sa pisngi ng mga ito. Sorry girls, ayaw daw ng room. Heto ang bonus nyo. Wait for my call. Anito bago kumindat pa. Cut this fucking rope now, utos niya. Chill, ikaw lang yata ang nilalang na nagagalit kapag sinusorpresa. Reklamo naman ni Jaden bago ito tumayo at inilabas ang Swiss knife at pinutol ang tali sa kamay at paa niya. He grabbed Kurt's gun from his waist. Ikinasa niya iyon at itinutok sa magkapatid na ikinahalakhak lang ni na Kurt at Dom. Langhiya, hoy, suko na kami. Tangina, sa susunod di na ako papayag sa trip ng kapatid mo. Ikakamatay ko pala to. He scanned the room and it was decorated with different kinds of balloons. Halos puro itim at gold ang kulay ng mga dekorasyon. May iba't ibang alak at pagkain sa mesa, kaya kumuha na rin siya ng beer. Ang boring mo naman tol, dapat nagwawalwal tayo di magwalwal ka, diretso ka sa impyerno mamaya, aniya kay Kaden. Walang nagawa ang magkapatid kundi kumuha na rin lang ng mga sariling inumin. Ganon din sina Kurt at Dom. Binuhay ng magkapatid ang TV at naglabas ng microphone. Magbi-video okay na lang daw sila dahil KJ ang groom. Kapatid ko kamo ang nagplano nito? Tanong niya maya-maya bago sunod-sunod na tumango ang magkapatid. So I assume they have their own party as well? Tumango ulit ang mga ito. Saan sila? Malayo bro. Saan nga? Sa Boracay. Gago, Boracay din to. Hindi ba Cebu to? Maang na tanong ni Kaden. Napakurap siya sa usapan ng magkapatid bago bumaling kay Kurt na nakamasid lang din sa mga ito. Kurt, hand me your gun. Natawa si Kurt. What's gotten into you, Clyde? Ang init ng ulo mo. Tangina, Movenpick Boracay pala to. Kaya pala sabi sa ibaba kanina na wala akong reservation. Iyon lang at nagpatuloy na ang mga ito sa pagkanta. Minsan hindi niya alam kung bakit niya naging kaibigan ang magkapatid na iyon. He went to the veranda and lit his cigarette. Kasunod niya si Dominic at Kurt na nagsindi rin ng sigarilyo. It's already afternoon. Gaano siya katagal na walang malay? Sa pagkakaalala niya ay madaling araw pa siya pinatulog ni Jaden. Malapit na ang kasal. Are you ready? Sambit ni Kurt. He looked at the guy. Are you serious with that question, Kurt? You'll be the first to get married. Akala ko nga ay mauunahan ka ni Kurt Fuck off, Dom. Ani Kurt na ikinatawa lang ni Dominic. Bawal mag-alien dito, sabat ni Jaden na hindi nila namamalaya na nakalabas na rin pala. The siblings lit their own cigarettes as well and silently watched the scenery. Nasa tapat ng pool ang suite nila at matatanaw din ang beachfront ng resort. Kaya kita nila ang pagbaba ng araw. Ay, ayun ang bride mo. Wow, Mayorja Chingjo is there as well. Gorgeous as always. Halos maghugis puso na ang mga mata ni Dominic nang makita nito ang kasintahan. Ang dami palang kaibigan ni Ayana no, ang sexy pa, ani Kaden sabay sipol. Lapitan natin mamaya bro. He saw how Michelle removes her cover-up, kaya lumantad ang sexy nitong swimsuit at kitang-kita ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. Parang gusto niyang pumunta doon at balutan ito ng kumot. Lalo pang kumunot ang noo niya nang magpunta itong mag-isa sa bar at maya-maya may lumapit na lalaki. He talked to her and she seemed like she's enjoying his company. He even bought her a drink for fuck's sake. I smell jealousy here, komento ni Jaden. Bakit kasi dito nyo naisipang pumunta? Sisi ni Kurt. He was about to fish his phone from his pocket nang maalala niyang nakidnap siya kaninang madaling araw. Give me your phone, anya kay Kurt. Bakit? Just give it to me. He sent a message to Jazz. Ilang minuto lang ang lumipas nang makita niyang kinuha nito ang cellphone at lumingon-lingon sa paligid. Did you threaten her? Asik ni Kurt sa kanya. She won't even flinch a bit if I try to threaten her. Simpleng tugon niya. Nagmamadaling hinanap ni Jasmine si Ayana at hinila ito palayo sa lalaki. Good. Chapter 23. Malakas ang tugtog na pumapailan lang sa buong suite ni na Ayana.
Mabuti na lang kamo at soundproof ang naturang kwarto. Dahil kung hindi ay sigurado siyang magrereklamo ang taong nasa umuukupa ng katabing kwarto. Pasado 8:00 na ng gabi at hype na hype ang mga kaibigan niya. Ilang bote na rin ng beer ang nainom niya, kaya nakikisayaw na rin siya sa mga ito. Si Colleen na sobrang cute ay may tinatago rin palang pagka-wild kapag nakakainom ng alkohol. Samantalang si Jasmine naman ay animo pasan ang mundo. Sa dami na rin ng naiinom na alak. Kanina ay sa baso pa ito umiinom. Ngunit ngayon ay hawak na nito mismo ang bote ng Jack Daniel's whiskey at doon na mismo nilalaklak ang alak. Ang dalawa niyang kaibigan ay todo sayaw naman na parang nasa bar. Ganon din ang mga empleyada niyang, lalong-lalo na si Chris. She spotted Claudette by the veranda with her cellphone. Kausap nito marahil ang kasintahan. Nagtungo siya sa kwarto upang magbihis ng shorts at crop top. Mabuti na lang at may nakita siyang oversized na knitted cardigan sa ibabaw ng kama. Kung kanino man iyon ay maraming salamat. Matapos magbihis ay kumuha siya ng 4 na can beer mula sa ice chest bago lumabas sa suite. Busy sa pagsasayaw ang mga kaibigan niya, kaya wala man lang nakapansin sa paglabas niya. She always liked the beach, kaya naisipan niyang tumambay na muna sa beachfront habang umiinom ng beer. Natuwa pa siya dahil walang tao sa beachfront, kaya solo niya ang lugar. She sat on the sand and opened her beer. Masarap ang simoy ng hangin at kitang-kita ang mga bituin at bilog na buwan. Kahit gaano niya kagusto ang city lights, ay patuloy niyang hahanap-hanapin ang itsura ng magandang bituin at buwan dahil wala naman siyang makikitang ganoon sa Manila. Ilang minutong ganoon ang posisyon niya at nakakadalawang beer na rin siya nang may 2 foreigner na napadaan sa pwesto niya. Mukhang lasing na ang 2 iyon at sobrang lakas ng boses. Hindi na niya sana papansinin ang mga iyon nang mapansin siya ng mga ito na mag-isa. "Hi miss, why are you alone? Do you need company?" Anang isa. Namumula na ang mga mata nito at nakangisi sa kanya. "No, I can manage," Anya. "Oh, don't be shy. We knew a lot of Filipino loves to have a company. Especially with foreigners, so come on," sagot naman ng isa. Tumayo na siya at pinagpagan ang damit bago kinuha ang mga kalat niya. "I'm fine, I'll go now," anya sa mga ito. Ngunit bago pa man siya makaalis, ay hinigit siya ng isa sa braso. "You're a tough one. Stop playing around. We know you wanted to go with us." "Let me go," aniya bago pilit kumakawala sa paghawak nito sa kanya. Mali pa yata ang desisyon niyang lumabas mag-isa. Sisigaw na lang siguro siya kapag pinilit siya ng 2. Siguro naman ay maraming staff sa paligid ng resort. "Don't be shy now, darling. Get your filthy hands off my wife," sigaw ng kung sino sa likod nila. Nang lumingon siya ay galit na ekspresyon ni Clyde ang nabungaran niya. "Clyde?" Sambit na lang niya. "Come on man, we're the first one here. You should find another girl out there," sagot ng isa, kaya lalong umigting ang bagang ni Clyde at naglabasan din ang ugat sa may sentido nito. "I said, get your fucking hands off my wife or you'll be dead," banta nitong muli. Siguro ay napagtanto ng mga ito na mukhang hindi nagbibiro si Clyde, kaya pinakawalan siya ng lalaki at baliwalang naglakad palayo. Siya naman ay napatitik lang kay Clyde. He was wearing a simple summer shorts and a sando, kaya litaw na litaw ang maganda at machong katawan nito. He's holding a bottle of beer in one hand and a cigarette on the other. Wala itong sinasabi sa kanya, ngunit mataman siya nitong tinititigan. Pinasadahan siya nito ng tingin mula sa ulo hanggang paa at tumigil ang mga mata nito sa suot niyang crop top. Nakabukas pala ang cardigan na suot niya, kaya nakikita ang maputi niyang tiyan dahil sa ikli ng top na suot niya. Kaya kaagad niyang ibinalot sa sarili ang cardigan. "What are you doing here alone?" panimula nito. "Nagpapahangin lang," anyang hindi malaman kung ngingiti sa binata o ano. "And what the heck are you wearing?" Kunot noong tanong nito. Si Jess kasi ang nag-impake ng mga damit ko. I don't have any choice," napapakamot sa ulong Anya. He sighed and walked towards her. Umupo ito sa pwesto niya kanina kaya naupo rin siya sa tabi nito. Ininom nito ang dalang beer kaya nagbukas siya ng isa pang beer para sa kanya. "What are you doing here by the way?" tanong naman niya rito. "Ask my sister." "Same reason why you're here." Simpleng anito bago lumagok muli ng beer. Napatango naman siya. Wala nang sunod na nagsalita sa kanila, kaya pinagdiskitahan na lang niya ang beer niya.
Pinulot nito ang lata ng beer na walang laman at doon inilagay ang upos ng sigarilyo nito. Thanks by the way, Anya. For what? For saving me earlier again? Kanina pa ako rito. I was surprised when you arrived alone. Hinihintay kitang mapansin mo ako. But you're too busy staring at the sky. And then those bastards came and harassed you. The night sky always calms me. Plus the beer and the sound of the waves. Tsaka I don't want to spoil the party. Kaya ako na lang mag-isa ang nagpunta rito. Napansin niyang naubos na nito ang beer, kaya inalok niya rito ang huling beer na dala niya, na tinanggap naman nito. You should be careful next time. Huwag mong hahayaan na mabastos ka at malagay sa kapahamakan.